Plans and progress ng Subic Bay Metropolitan Authority ating alamin. Kasama si Eduardo Alinio, Chairperson at Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority. Chairman Alinio, magandang tanghali po at welcome sa Bagong Pilipinas ngayon. Good morning, Asek Rivera, and good morning, Asek Domingo. Good morning, welcome po, sir. Good morning po sa inyo. Morning. Yeah. Chairman, una lang po sa lahat, hingi po muna sana kami ng update sa current improvement and developments sa Subic Freeport Zone. Ano po ba yung mga kasalukuyang tinututukan ninyo sa ngayon? Unang-una, gusto ko lang paalam sa lahat at lalo na sa mga nakikinig dito na kung anong mandato sa akin ng Presidente na ang ating Presidente na Ferdinand Romualdez Marcos. Ang mandato po niya sa akin ay asikasuhin ang mga stakeholders dito sa SBMA at sinabi niya sa akin, alagaan ko mga nagtatrabaho dito, the Freeport workers. Of course, pinanggit din niya yung mga empleyado na kasama ko sa trabaho. Para lang malaman nyo na ang kasalukuyan na Freeport workers dito sa ating SBMA or sa loob ng Subic is about 158,000 workers. Wow. 158,000. We have almost 2,000 employees. And then about also 2,000 locators. And masasabi ko rin na ang total investment nila sa ngayon is about $11.54 billion total of investment. Wow. This is from year 1992 to 2023, approximately, or 2023, about 31 years ago. So, ang export produce po natin dito sa SBMA is about, for last year, is about $1.9 billion. So, yung katanungan nyo po kanina na ano po ang improvement at tinututukan ko, sinisigurado ko na itong nagbigay ng puhunan o nagpupuhunan dito sa loob ng Freeport ay mapangalagaan, lalo na ang ating mga kababayan nagtatrabaho. Yes. Sir, napakaganda po ng mga nabalita nyo, no, na ating success at ang ganda ng ating taon na 2023 para sa SBMA. Chairman Alinio, ano po ba yung specifically yung mga challenges, yung mga pangangailangan pa nating pag-ibayuhin, no, nung nakaraang taon na pwede nating gawin ngayong 2024? Okay. Like any other administration and programs, palagi pong ang ginagawa ng isang namumuno or pinaplano ay nagkukulang palagi yan dahil sa dami po ng gagawin. Ako po, ang sabi ko kanina, ang mandato ng Presidente ay pagbutihin. Sa pagbubutihin na anong paraan? Pagbutihin na maasikaso ng husto sa mga dapat na i-develop, if you will put in perspective na kung anong dapat gawin sa kanila. For example, dyan ay i-develop nyo po ang information system. Yes. So, dapat yun ipagpatuloy namin para ang mga namumuhunan ay alam kung anong gagawin because it's a guide for them. So, yung ease of doing business at the Freeport is very important. That's right. Mm-hmm. So, yan ang kasalukuyang na inaayos po namin ngayon. Chairman Alinio, nitong Marso po ay nagkaroon ng kasunduan yung Securities and Exchange Commission at yung SBMA para tutukan yung Investor Education Program. Kumusta po ito ngayon? Actually, yung program na yon which was implemented last March, it's being implemented. Kagaya ng nabanggit ko, kung ang informasyon ay naibibigay sa kanila ng maayos at tama ang mga impormasyon na ito, ay sila ay makakapaghanap buhay ng maayos. Actually, humingi po kami talaga ng tulong dyan sa Securities and Exchange Commission, who is the agency na nangangasiwa sa ganitong klaseng mga impormasyon na ibibigay sa mga investors. Tuloy-tuloy po yan. Hindi kami humihinto para maibigay namin ang kaalaman sa kanila.
Right, no? Chairman, ano ba ngayon yung mga financial literacy programs at investment scam awareness activities? Ang dami niya ngayon, no? Na nagpapatuloy pa rin sa ngayon. Paano natin makukontra yun? Ano po yung mga programs natin, sir? Yun nga po, for example, sabi ko, yung dagdagan natin ng kaalaman nila. Recently, nagkaroon kami ng forum, yung kinausap namin ng Department of Finance tungkol doon sa ease of doing business, tungkol doon sa create law. Kasi po nga, yung kaalaman ay importante, at technology ay importante rin. In fact, sa programa po namin, gusto naming magkaroon na ng talagang digitalization sa ease of doing business. And digitalization po, para wala nang masyadong, kumbaga sa nahuhuli yung may violation, yung bang po, sinasabi natin na wag na yung no contact. No contact. Ito po, ituloy-tuloy na through digitalization. Lahat po ng gusto niyong malaman tungkol sa ahensya, tungkol sa aming sa SBMA, ay malalaman niyo through computer na po lahat. So, ma-avoid po yung sinasabi niyong scam or fake news, etc. So, para sa akin, information is very important. Chairman, kanina po nabanggit ninyo yung 11.54 billion investments from 1992 to 2023. Kumustahin lang natin, sir, yung mga investments, ano po ba yung sektor na karamihan sa mga namumuhunan ngayon sa SBM? Bibigyan ko po kayo ng isang example. Ito po ay bagong-bago lang. Recently, ako po ay naka-witness at pinatawag po ako ng Pangulo doon sa nagkasundo po ang dalawang malaking korporasyon na pinangungunahan ng Cerberus, an American company, at yung pong dating shipbuilding na ang pangalan ay Hyundai, Hanjin, na ngayon po ay Hyundai ang nag-take over. Ito po ay malalagay na naman ang SBMA at ang Pilipinas na pedestal na gumagawa ng mga barko. Wow. Isa na po yan sa example na naglagay ng malaking investment. Sila po ay magkakaroon ng from 2,000 starting next year to about 10 to 15,000 of workforce at the Freeport Zone. Yung po yung bagong-bagong kapipirma lang recently. Pero yung tanong po nyo kanina na ano po ang naging negosyo, ay marami po. Unang-una, marami pong kumpanya ng Hapon na nandiyan na po ang Sanyo Denki, nandiyan ang Nidec, na gumagawa po ng mga motors, microchips, gumagawa ng bags, iba-iba. May mga Taiwanese park, Technopark and the Korean Technopark. Gumagawa rin po ito ng mga gloves, gumagawa ng, meron pong European na Swedish companies, gumagawa ng magagandang salamin. Siguro ASEC, yung salamin yung maganda, galing din po sa Subic yan. Kaya lahat po nandun, you would not believe it, pero mostly these products are made and came from Subic. Galing, galing. Kaya binanggit ko po sa inyo kanina na we have about 158,000 workers that we have to protect. Na nakakatulong rin sila, no, sa buong bansa, sa mga produkto. Opo, dahil sa buong bansa, ito pong mga workers na ito, galing din po sa iba-ibang lugar dito sa Pilipinas. Chairman Alinio, sa ibang usapan naman po, no, nakamakailan ay nagkaroon ng kasunduan, balita namin, ang SBMA at yung DSUD or yung ating Department of Human Settlements and Urban Development. Ano po ang kasunduang ito at ano po ang layunin at kahalagahan nito para sa mga kababayan natin dyan sa SBMA? Para lang po sa inyong kaalaman din pero nababasa niyo po madalas ito sa ating pahayagan na ang Pangulo ay mayroong program kung tawagin ay 4PH, which is Pambansang Pabahay para sa Pilipino. Ito po yung pirmahan namin ni Secretary Acosar of the Department of Housing and Urban Development, DSUD kung tawagin, ay ito po ang layunin to ay makapaggawa ng socialized housing para sa mga 1,800 or employees of SBMA. Libre po.
Ganito po yan. Magiging kanila na, pero parang very minimal po Okay. yung babayaran nila. Parang yun po bang kung tawagin rent to own na. More or less. This will be, although inside SBMA, you cannot own your land, but a lease of about 50 years, more Long than 50 term. years, long term, ay napakaganda. Kaya nung napag-usapan namin ni Secretary Acosar, nakita namin yung lugar kung saan itatayo, which is actually very close to the Central Business District of SBMA. Yes. Ay sinasabi niya, ito na yung magandang site. Pumirma na kami at sana magawa ko po ito as soon as possible. Chairman, ano po, no, bukod doon sa mga napag-usapan, meron pa po bang mga plano at programa sa SBMA na nais ninyong ibahagi sa ating mga kababayan that Filipinos can look forward to? Actually, mayroon pa po dahil sa binanggit ko na naman na natatandaan niyo po, sinabi ko sa inyo na mayroong 158,000 workers. Ang isa pong project na gagawin natin dyan, which is in line with, or aligned with the President's plan of ikaunlad ng bayan natin, is putting up dormitories in the zone. Bakit po ganon? Nang nag-imbestiga po kami, kasama ko sa trabaho sa SBMA, ang mga nagtatrabaho sa loob ng zone ay umuuwi sa iba-ibang lalawigan na karating ng SBMA, at yung iba naman ay mas malalayo pa. Ano pong ibig sabihin nun? Can you imagine kung nanggagaling ka sa trabaho sa loob ng zone, lalabas ka, sasakay ka sa sasakyan, may transport, tapos pagdating mo sa bahay, wala namang magluluto sa iyo ng pagkain. Pagod ka na, nagbayad ka pa, ang kakainin mo pa hindi maayos, di bandang huli magiging problema. Parami po ng parami ang nagtatrabaho sa ating loob ng zone. When you can be in the zone. Yes. Oh. So ano po ang plano? Ilalagay po namin ang kanilang dormitories closer to their workplace. Ayun. Ano po ang mangyayari? Kayo po, nasa health. Yes. Yung traveling time, nabawasan. That's right. Baka pwedeng maglakad pa sila. Kaya nga po, Healthy. lalakarin. Oo. Pag gusto nilang mag-overtime, pwede. We will provide food for them using Wow. the mess hall. Yung kunyari, kontrolado natin yon. Ano pong, bakit natin gustong magkaroon ng ganon? Dahil sa we can get the support of the neighboring provinces to Yes. supply us with eggs or vegetables Ay, ang galing. para sa kalusugan naman nila. And then, yung nabawasan yung transport, nabawasan ng traffic sa loob ng Subic. Yes. Bawas ang Gamit- pollution. Bawas ang pollution. Ah. O kasi gusto namin maging green and ang aming carbon emission would be lessened. Ang galing, Chairman Elino. Siguro po, baka i-extend na natin. No? Ano po bang mga mensahe nilang po at paanyaya sa ating mga kababayan na bisitahin yung Subic? Daming kagandahang nangyayari dyan. Unang-una ako hihingi ng dasal sa inyong lahat para makaisa-tuparan itong lahat ng planong ito. Pero yan po ay talagang para sa ikauunlad ng ating bayan, para sa bagong Pilipinas na plano ng Pangulo. But ito pong dasal na hinihingi ko para mapabilis ang gagawin namin at talagang ikaunlad ng bayan natin. Para malaman ng mga kababayan natin na kahit na taga saang probinsya ka, pwede kang magtrabaho dito sa loob ng SBMA na ang maiuwi mo para sa pamilya mo ay maayos pa rin. Amen. Yun Amen. po ang ipapahatid ko sa kanilang lahat. Maraming salamat po sa inyong oras, Sir Eduardo Alinio, Chairperson at Administrator ng Subic Bay Metropolitan Authority. Maraming salamat din sa inyo at binigyan nyo kami ng pagkakataon na maibahagi namin ang informasyon sa Pilipinas through your anong tawag dito? Programa Programa. po. Thank you, Salamat sir. ng marami, Asek. Thank you.